8 ng Mayo ng 1945 habang ang mga opisyal ng Aleman sa Berlin ay pumipirma ng kanilang huling pagsuko at ang mga huling sundalo ay iniiwan ang kanilang mga armas sa lupa, ang mga lider ng Sobyet ay nagdiriwang ng pagtatapos ng isang digmaan na nag-iwan ng milyong patay. Ang mga tropa ay nasa loob na ng kabisera ng kaaway. Ang mga gusali ay naging alikabok. At sa Moscow, naghahanda na ng mga parada, mga talumpati at mga medalya. Ang halaga nito ay malupit. Mga lungsod na nawala sa mapa, mga pamilyang nagkawatak-watak, mga taong nawawala ng walang bakas. Ngunit ang mga namumuno ay nandoon pa rin, nakasuot ng malinis na uniforme at may mukha ng bayani. Hindi sila nadungisan sa harap, ngunit ang kanilang mga pangalan ay nasa bawat utos, bawat panggigipit at bawat pagpatay. Sa paglipas ng panahon, maraming ang bumagsak. Ang iba ay tinanggal sa kapangyarihan, ang iba ay namatay ng tahimik sa kanilang mga bahay o inilibing na parang wala lang, ngunit lahat sila ay nag-iwan ng iba pang bagay, mga anak, asawa, mga apo. May mga nagsikap na magsimula ng buhay sa malayo, ang iba ay hindi kailanman nakalaya mula sa bigat ng apelyidong iyon. At ano ang nangyari sa kanila sa mga lumaki na dala ang lahat ng iyon nang hindi naman sila kasali? Ang hindi binitiwan ng apelyido. Si Irina ay nakaupo sa dulo ng silid, hindi gumagalaw, may matibay na mukha at nakatitig sa unahan, habang ang mga tao ay pumapasok ng sunod-sunod na nakayuko ang mga ulo. Parang lahat sila ay alam na hindi sila nakaharap lang sa kabaong ng isang dating presidente, kundi sa huling tao ng kanyang pamilya na nanatiling nakatayo. Walang parada, walang mga himno, walang mga karangalan ng estado tulad ng ibinigay sa iba. May isang simpleng silid, isang saradong kabaong, isang pares ng mga discreet na kamera, at siya, mag-isa, walang iyak, walang labis na reaksyon, na parang naranasan na niya ito ng 1,000 beses kahit na ito pa lang ang unang pagkakataon. Simula nang siya ay magkaroon ng alaala, alam ni Irina Mikhailovna Virganskaya na ang kanyang apelyido ay isang pasanin. Hindi dahil sinasabi ito ng iba, kundi dahil makikita ito sa mga katahimikan, sa mga tingin, sa mga hakbang na maingat ng mga tao sa kanyang paligid. Siya ay anak ng lalaking tumapos sa sistemang pinalaki sa kanya. At iyon, sa Unyong Sobyet, ay hindi isang simpleng bagay. Ang kanyang pagkabata ay mahigpit, walang luho o pagpapakita ng kayamanan. May isang ina na matalino, mahigpit sa bawat detalye, at isang ama na mas madalas magkasama ang mga pulong kaysa sa bahay. Nang ang mga salitang perestroika at glasnost ay maging bahagi ng wika ng buong mundo, siya ay isa ng doktor, nagtatrabaho sa mga ospital ng Moscow at sinisikap na magpatuloy sa kanyang buhay hanggang sa hindi na ito magpatuloy. Sinimulan siyang sundan, kunin ang mga litrato, tanungin siya ng mga katanungang ayaw niyang sagutin. Ipinapakita siya bilang isang modelong anak ng bagong sosyalismo, ang pamilyar na mukha ng pagbabago, ngunit hindi siya naghanap ng kamera o humiling ng mga interview. Pumunta siya kung saan siya pinipilit, naglalakad ng ilang hakbang sa likod ng kanyang ina o ama at nananatili doon, hindi nagsasalita, na parang hindi naroroon. Nang ibaba ang pulang bandila mula sa Kremlin at tuluyang gumuho ang sistema, hindi tumakas si Irina, hindi siya lumipad sa ibang bansa, hindi siya gumamit ng mga kontak upang mag-ayos ng buhay. Nanatili siya sa Moscow, sa isang karaniwang apartment kasama ang kanyang asawa, si Anatoly Virgansky, isang siyentipiko na ayaw makialam sa buhay pampubliko, at ang kanyang mga anak, pinalaki malayo sa mga mata ng publiko, hindi pinipilit na maging bahagi ng politika o media. Ang panganay si Anatoly Jr. ay pumasok sa negosyo ngunit hindi nagpapakita, hindi ipinagmamalaki ang apelyido. Samantala si Irina ay iwasang maging sentro ng anuman. Nanatili siyang matatag, tahimik, na parang sinasadya niyang mawala sa bawat eksena. Lahat ng bagay ay nagbago nang mamatay si Raisa, ang kanyang ina, noong 1979. Ang balanse ng pamilya ay naglaho. Si Gorbachev ay nawala ng direksyon, at kahit na patuloy siyang dumadalo sa mga kaganapan, naglalakbay, nagbibigay ng mga talumpati,
Hindi na siya pareho. Dito, si Irina ang kumuha ng pamumuno. Iniwan ang medisina, inako ang araw-araw na gawain, binuo muli ang foundation ni Gorbachev at, nang walang nag-utos sa kanya, nagsimula siyang magsalita para sa kanya, sagutin ang mga tanong para sa kanya at alagaan siya. Ang opisina ay naging kanyang araw-araw. Dumating siya ng maaga, nire-review ang mga sulat, iniaayos ang mga dokumento, pinapayagan ang mga publikasyon at umuupo sa bawat pulong kung saan kinakailangan na naroroon ang apelyido. Walang luho ang lugar, ngunit puno ng mga papeles na nagsasalita ng kasaysayan, mga talumpati, mga kasunduan, mga litrato, mga liham, habang ang iba pang mga anak ng mga dating leader ay ginagamit ang kanilang mga pangalan upang maghanap ng mga pribilehiyo o posisyon. Siya ay gumugol ng oras sa pagsasaayos ng mga papeles, at habang si Gorbachev ay humihina, may sakit, may mga problema sa paningin, at ang kanyang boses ay dahan-dahang nawawala, si Irina ang nagsasalita. Siya ang sumasagot. Siya ang nag-aalaga sa bawat kaganapan, hindi naghahanap ng papuri, hindi humihingi ng pagkilala. Ginagawa niya ito dahil kailangan itong gawin. Sa loob ng 2 dekada, walang mga iskandalo, walang mga kontrobersya, walang kakaibang alyansa. Nanatili si Irina na malayo sa mga mata ng publiko. Nagsasalita lamang siya kapag kailangan ayusin ang mga kasinungalingan o ipagtanggol ang kanyang ama mula sa mga kampanya na nagbintang sa kanya sa lahat ng nangyari pagkatapos ng pagbagsak ng sistema. Nang magsimula ang digmaan sa Ukraine noong 2002, siya ang nagsabi na hindi makatulog ang kanyang ama. Hindi siya nagsasalita, tinitingnan ang mga balita na parang winasak ang lahat ng kanyang sinubukang itayo. Isa iyon sa kanyang mga huling paglitaw. Pagkatapos ay dumating ang katahimikan. Ngayon, si Irina ay naninirahan pa rin sa Moscow. Ginugol ang mga araw sa pagitan ng mga lumang papeles, mga folder ng dokumento, mga aklat na may pirma at mga nakaimprentang talumpate. Inaalagaan ang mga historiador na nais makita ang mga arkibo, pinamamahalaan ang mga imbitasyon, nire-review ang mga publikasyon. Wala siyang mga social media, hindi siya lumalabas sa telebisyon, hindi siya nagpapahayag ng opinyon tungkol kay Putin o sa direksyon ng bansa. Naglalakad siya sa mga pasilyo ng walang ingay, sumasagot ng maikli, iniiwasan na makita bilang pangunahing tauhan ng anuman. Hindi siya nagbenta ng mga eksklusibo, hindi nagbukas ng negosyo gamit ang apelyido, hindi pumasok sa politika. Pinili niyang magsilbing tagapangalaga upang protektahan, upang magtaguyod. Sinasabi ng mga kasamahan niya na kabisado niya ang bawat sulok ng foundation. Alam niya kung anong liham ang nawawala, anong bisita ang pinakamahalaga, anong dokumento ang hindi dapat hawakan. Inire-review niya ang bawat pautang, bawat eksibisyon, bawat archive. At kapag tinanong siya kung may kabuluhan ang lahat ng pagsisikap na yon, sumasagot siya ng kalmado, walang drama. Sinasabi niyang mabigat ang apelyido, ngunit hindi bilang isang parusa, kundi bilang bahagi ng isang bagay na hindi maaaring iwanan. Parang isang pangako na ipinagawa sa kanya ng kanyang ina, nang alam na niyang mamamatay siya, huwag mo siyang iwan. At hindi niya iniwan. Svetlana, ang babaeng tumakas mula sa pinakamakapangyarihang apelyido ng siglo. Pumasok si Svetlana sa pinto ng Embahadang Amerikano sa New Delhi na parang may pasya siyang isinulat ng mga taon na ang nakalipas. Marso ng 1967. Nakaabo siya ng isang malinaw na Amerikana, may maliit na bag at walang dala na dokumento, pero tiyak na alam niya ang gagawin niya, tatalikod. Hindi niya ito sinabi kaninuman. Wala siyang kasabwat, walang pasaporte at walang garantiya. Isa lamang siyang pangalan na hindi alam ng mga diplomat kung paano haharapin. Siya si Svetlana, anak ni Stalin, at nagdesisyon siyang hindi nababalik pa sa Unyong Sobyet. Ipinanganak siya noong 1926 sa pusod ng kapangyarihan ng Sobyet na pinalilibutan ng mga gwardya, mga tagapayo, mga tahimik na pasilyo at isang ama na hindi tumatawa. Mula pagkabata, natutunan niyang manahimik, basahin ang mga mata ng mga matatanda at magtago sa mga silid kapag ang boses ni Stalin ay tumataas. Ang kanyang ina, si Nadezhda, ay nagpakamatay noong siya ay 6 na taon gulang. Nangyari ito sa isang hapunang opisyal,
Walang nagbigay ng paliwanag sa kanya. Matapos iyon, ipinagbawal ang pangalan ng kanyang ina. Hindi ito binanggit kaninuman, hindi sa bahay, hindi sa komiteng sentral. Lumaki siya sa isang bahay na mas kahawig ng isang kuta kaysa sa isang tahanan. May mga katulong, mga tagapagturo, mga tagabantay, ngunit wala siyang kalayaan. Lahat ng sinabi niya, lahat ng ginawa niya ay minomonitor. Tinatawag siya ng kanyang ama paminsan-minsan upang magbigay ng mga utos at suriin ang pagsunod sa mga gawain. Walang pagpapakita ng pagmamahal, walang paliwanag, walang mga tanong. Kapag ang mga tiyuhin at kakilala niya ay nawawala ng isang araw, nauunawaan niya ang ibig sabihin nito. Patay na sila, o preso, o nasa Siberia. Walang nagsasabi, pero alam niya. Habang pinamumunuan ni Stalin ang terorismo mula sa Kremlin, si Svetlana ay nabubuhay sa mga luho na sinusubaybayan. Mabuti ang kinakain, may mga espesyal na damit at nag-aaral sa mga magagandang paaralan. Ngunit namumuhay din siya sa takot. Tuwing may nawawala, alam niyang tinanggal sila mula sa mapa. Natutunan niyang magkunwaring kalmado, magpanggap na normal, kahit na sa loob-loob niya ay parang bumabagsak na ang lahat. Nagsusulat siya ng mga tala-arawan na sinusunog pagkatapos para kung sakaling may makakita. Nang mamatay si Stalin noong 1953, ang kapangyarihan ay biglang nawala. Si Svetlana ay naiwan mag-isa, walang mga guwardya, walang halaga, at may apelidong hindi na nagpoprotekta, kundi nagbigat na parang isang parusa. Sinubukan niyang magkaroon ng normal na buhay. Nag-aral ng literatura, nagtrabaho bilang isang tagasalin, nag-asawa ng ilang beses at nagkaroon ng 3 anak. Isa sa kanila ay dinala sa isang paaralang militar nang hindi siya tinanong. Ang isa ay lumaki na malayo sa kanya. Ang bunso ay ipinanganak ilang taon pagkatapos. Sinubukan niyang lumabas ng bansa ng maraming beses, ngunit paulit-ulit siyang tinanggihan ng Estado. Hanggang noong 1966, naglakbay siya papuntang India kasama ang isang opisyal na delegasyon. Doon niya nahanap ang pagkakataon. Isang araw, mag-isa, walang abiso, pumasok siya sa embahadang Amerikano at humiling ng asilo. Hindi alam ng mga diplomat kung ito ay isang bitag o isang problema, pero pinakinggan siya. Sa loob ng 24 na oras, siya ay patungo na ng Roma, pagkatapos ng Switzerland, at hindi nagtagal ay nasa Estados Unidos na. Pagdating niya sa New York, sumabog ang mga balita. Siya ang anak ni Stalin na naging isang disidente. Marunong siyang mag-Ingles, walang pera, at iniwan ang kanyang mga anak sa Moscow. Sa isang panahon, pinrotektahan siya ng mga ahente ng federal. Pagkatapos, nagsimula siyang maipit ng media. Naglathala siya ng isang libro, 20 liham para sa isang kaibigan, kung saan unang ipinahayag ang buhay sa loob ng Kremlin, ang pagpapakamatay ng kanyang ina, ang araw-araw na takot, ang kalungkutan. Nagkaroon siya ng sandaling kasikatan. Ngunit ang kasikatan ay lumipas. Nagtapos siya sa mga maliliit na lungsod, palipat-lipat ng tirahan na may mga hindi regular na trabaho. Nag-asawa muli, nagkaroon ng isang anak na babae at muling lumipat. Noong dekada 80, bumisita siya ng saglit sa Unyong Sobyet, ngunit napagtanto niyang wala na siyang kinikilala o kinikilingan. Sa isang bansa, siya ang anak ng diktador, sa isa, siya ang traidora. Wala sa kanila ang tumanggap sa kanya. Ang kanyang mga huling taon ay ginugol sa Wisconsin, sa isang simpleng bahay kasama ang kanyang bunso. Wala siyang ari-arian, walang bisita, walang kontak sa kanyang mga matatandang anak. Ang kanyang buhay ay isang serye ng mga paglilipat, katahimikan at mahihinang routine. Sinasabi niyang lahat ng kanyang hinahawakan ay nasisira. Wala siyang bayan, wala siyang pamana, walang katiyakan. Mga pirasong papel, mga liham na iniingatan, at mga kahon ng mga alaala ang dala-dala niya mula sa isang bahay patungo sa isa. Pumanaw siya noong Nobyembre ng 2011 sa isang pampublikong ospital. Siya ay 85 taong gulang, walang ginanap na parangal, walang seremonyang pang-estado, walang mga pahayag. Iniwan siya ng publiko. Siya ay inilibing ng walang kasamahan. Ang kanyang mga labi ay hindi na bumalik sa Russia. Walang nagsalita para sa kanya. Ang kanyang pangalan na sa loob ng mga taon
ay nangangahulugang kapangyarihan at takot, ay naging isang maikling linya lamang sa mga pahayagan. Pumanaw sa Estados Unidos ang anak ni Stalin, Molotov, ang bureaucrat na hindi kailanman nagbitiw sa posisyon. Patuloy pa ring nagigising si Molotov sa parehong oras kahit na lumampas na siya sa 80 na parang hindi pa rin nabura ang mga oras ng Komiteng Sentral mula sa kanyang panloob na orasan at ang una niyang ginagawa bago makipag-usap sa sinuman o suriin ang mga liham ay magbihis tulad ng ginawa niya buong buhay niya. Nakakamiseta, jacket, makitid na kurbata at may matigas na ekspresyon. Parang kailangan pa niyang pumasok sa isang silid-pulong upang pag-usapan ang direksyon ng bansa. Wala na siyang posisyon sa loob ng mahigit 20 taon. Wala siyang mga katulong, sekretarya, gwardya o sino man na naghihintay sa kanya sa labas ng kanyang bahay, ngunit patuloy niyang pinapalakad ang kanyang sarili na parang ang Politburo ay gumagana pa rin at kailangan niyang magtala ng lahat ng nangyayari. Nakatira siya sa isang simpleng apartment sa Moscow, walang dekorasyon, walang bisita, kasama ang kanyang asawa na si Polina, ang parehong asawa niyang na-purge kasama siya at alam ding walang paraan upang magsimula muli. Ngunit nakaupo pa rin siya sa kusina at nagbabasa ng mga lumang ulat na parang may halaga pa rin. Tinanggal siya mula sa partido noong 1962 dahil sa pagtutol sa mga reforma ni Khrushchev nang walang mga pampublikong iskandalo o ingay sa pahayagan, ngunit may kalinawan ng isang matibay na hatol. Mula sa isang araw hanggang sa susunod, tumigil siyang maging ang lalaking nakipagnegosyo kay Hitler at Roosevelt at naging isang retiradong walang plataporma, walang tagapakinig at walang opisyal na kasaysayan. Walang naghanap sa kanya, walang tumawag, at kung may nakakita man sa kanya sa kalye, kaunti lang ang bumati sa kanya ng isang mabilis na galak bilang respeto o ugali. Hindi siya nagrereklamo. Lumalabas siya para maglakad sa mga oras na hindi tumutugma sa mga oras ng mga tanggapan ng gobyerno, naglalakad sa mga sekundaryang kalye, may mga dokumento na nakatiklop sa bulsa, parang inaasahan pa rin niyang may magtatanong tungkol sa pinakabagong ulat. Minsan may bumabati na kapitbahay. Tumutugon siya ng isang matigas na galaw ng ulo at magpapatuloy ng diretso, hindi nagpapakita ng inis o pasasalamat. Sa mga taon, ang tanging dumaan sa hadlang na iyon ay ang mamamahayag na si Felix Chuev, na regular na bumisita at umupo sa harap niya ng mga oras na may recorder na naka-on habang nagsasalita si Molotov na parang walang lumipas na panahon, parang ang Cold War ay patuloy pa rin at ang partido ay maaari pa rin siya ay ibalik. Inaalala niya ang mga numero, eksaktong mga pahayag mula sa mga pagpupulong, mga detalye ng mga tratado, mga pangalan na hindi na ginagamit ng iba. Hindi siya nagpapakita ng alinlangan. Hindi siya tumatanggap ng pagkakamali. Hindi niya binago ang kahit isang linya ng mga itinaguyod niya noong panahon ng rehimen ni Stalin. Pinapaliwanag niya ang mga purga gamit ang parehong tono na ginamit ng iba kapag pinag-uusapan ng mga budget. Binanggit ang mga pagkamatay bilang mga kinakailangang elemento, parang mga account sa isang estratehiya. At tuwing sinusubukan ni Chuev na magtanong ng isang hindi komportabling tanong, patuloy lang siya sa ibang paksa, ibang alaala, ibang pagsusuri. Hindi niya kailanman nawala ang kanyang takbo ng pag-iisip. Noong dekada 70 at 80, nang ang maraming dating leader ay nagretiro na sa anino o nagtangkang baguhin ang kanilang pananaw, si Molotov ay nanatili sa paniniwala na ang kanyang pagpapaalis ay isang pansamantalang pagkakamali. Nagsusulat siya ng mga liham sa Komiteng Sentral, humihiling ng mga pulong, nagpapadala ng mga dokumento na may mga ideolohikal na koreksyon, ipinagtanggol ang Marxismo-Leninismo na parang may epekto pa ito. Nagsulat siya ng isang buong sanaysay na hindi binasa ng sinuman tungkol sa mga doktrinang batayan ng patakarang panlabas ng Sobyet. Nakatira siya kay Polina sa mga katamtamang kondisyon, may pensyon mula sa Estado, isang personal na aklatan, isang telebisyon na halos hindi nila pinapansin, at mga pag-uusap na mas mga pagsasaayos ng nakaraan kaysa sa mga aktwal na palitan tungkol sa kasalukuyan. Pinag-uusapan nila ang China, ang Africa, ang mga partido komunista sa buong mundo na parang mayroon pa silang parehong mga boletin na dating dumating na may mga opisyal na selyo.
Walang sumasagot sa kanila, ngunit patuloy pa rin sila sa pagsasalita. Nang magsimulang umangat si Gorbachev sa loob ng partido, inisip ni Molotov na sa wakas ay ibabalik siya. Nagpadala siya ng mas maraming liham, nagsabi ng mga bagong argumento, humiling na ibalik sa kanya ang kanyang card. Hindi siya humihingi ng posisyon, hindi siya humihingi ng visibility. Hiniling niyang muling magkaroon ng pag-iral sa loob ng partido. Sinasabi niyang siya ay naging tapat, hindi kailanman lumihis, hindi kailanman nagtaksil sa mga prinsipyo. Para sa marami, isa siyang labi ng nakaraan, isang piraso na hindi naakma sa anumang estruktura, ngunit nakikita niya ang kanyang sarili bilang isang disiplinadong sundalo na patuloy na naghihintay ng tamang utos. Noong 1984, siya ay muling tinanggap, walang seremonya, walang pahayag sa press, walang talumpati. Isang administratibong desisyon ito, isang paraan ng maayos na pagsasara ng pinto. Sakto na iyon para sa kanya. Hindi siya nagtanong, hindi nagpasalamat. Inilagay lang niya ang bagong card sa drawer ng mesa at muling umupo sa harap ng kanyang mga papeles. Isang taon pagkatapos, nagsimulang humina ang kanyang kalusugan. Patuloy pa rin niyang tinanggap si Chweb, patuloy pa rin siyang nagsasalita tulad ng dati, ngunit may mas matagal na mga pahinga, mas kaunting lakas, at mga katahimikan na hindi noon naroroon. Ang kanyang memorya ay sumasagot, ngunit ang katawan ay hindi na. Pumanaw siya noong 1986 sa Moscow na may 76 na taon. Walang pampublikong libing, walang talumpati, walang mga pila ng mamamayan, walang mga bulaklak mula sa Kremlin. Inilibing siya sa Novodevichy, kasama ang iba pang mga importanteng pangalan, ngunit walang marka na magpapakita kung ano siya. Ang kanyang libingan ay may pangalan, posisyon, at wala ng iba. Hindi sinabi kung pinirmahan niya ang mga kasunduan kay Hitler. Hindi sinabi na inaprubahan niya ang mga malawakang pagpatay. Hindi sinabi na siya ay isa sa mga sentrong piraso ng pinakamahirap na aparatong Soviet. Hindi rin sinabi na hanggang sa huling araw, kumilos siya na parang lahat ng iyon ay may kabuluhan. Dahil hindi siya tumigil sa pagsusulat ng mga ulat, sa pagkukorek ng mga talumpati, sa pagsasalita tungkol sa partido na parang buhay pa rin ito. Hindi siya humingi ng tawad. Hindi siya nagbago ng opinyon. Hindi niya tinanggap na ang panahon ay iniwan na siya. Ang mga labi ng imperyo ni Brezhnev, pagkabulok ng walang pamana. Sa 8:30 ng umaga, kumatok ang tagapagbantay ng pinto tulad ng ginagawa niya araw-araw, naghintay ng ilang segundo ng walang sagot at itinulak ang pinto ng hindi nagpapakilala na may parehong routine na laging ginagawa pero may isang kabalisahan na hindi na niya kayang itago. Si Brezhnev ay nakahiga, nakataas ang katawan, hindi kumikilos, ang mga labi ay kulay ube at ang mga mata ay bahagyang nakabukas. Sinubukan nilang gamitin ang portable na defibrillator, ngunit nabigo ang aparato mula sa unang pagtatangka at nang dumating ang mga doktor mula sa Dacha, wala nang magagawa. Sa 9:30, ang mga opisyal na kable ay nagpatibay ng balita, namatay na ang kalihim general. Wala nang dramatikong pahayag sa anunsyo, walang mga detalye. Isang maikling pangungusap lamang na nagbalita sa mundo na ang pinuno ng Unyong Sobyet ay nagbitiw mula sa kanyang posisyon sa huling pagkakataon. Sa kanyang mga huling taon, ang katawan ni Brezhnev ay naging isang makina na halos hindi na tumutugon. Naglalakad siya ng mabagal, ang mga paa ay humahapdi sa karpet at ang mga braso ay inaalalay ng mga asistente upang hindi siya mag-collapse sa publiko. May pamamaga ang kanyang dila, ang kanyang mga talukap ng mata ay bumagsak, ang kanyang panga ay matigas at ang kanyang paghinga ay nangangailangan ng higit na lakas. Nagsasalita siya ng malumanay na may mga pangungusap na mahirap at nagpipirma ng mga dokumento na isinusulat ng iba. Gayunpaman, patuloy siyang dumadalo sa lahat ng opisyal na gawain, nakasuot ng mabibigat na kasuotan, minamarkahan ng maraming oras ng pagpapaganda. Ang mga kilay ay nakatakda sa kanilang lugar at ang mukha ay natatakpan ng mga patong ng pulbos na nagtatangkang itago ang mga senyales ng pagkabulok. Sa Kremlin, alam ng lahat na hindi na siya nagdedesisyon, ngunit walang nagsasabi upang tanggalin siya sa posisyon. Kailangan panatilihin ang balanse hanggang sa huling araw. Sa kanyang paligid,
ang lahat ay nagkakaroon ng kalagayan. Si Galina, ang kanyang anak na babae, ay matagal nang nawala sa mga pag-uusap ng pamilya. Ang mga ulat ng seguridad ay nagsasaad ng mga pag-aresto dahil sa mga iskandalo sa mga hotel, mga ugnayan sa mga ilegal na alahas, at mga kalasingan na nagtatapos sa mga klinikang psychiatric. Nakipaglaban siya sa kalahating Committee Central at nakakuha ng pagtanggi mula sa marami na dati siyang iginagalang dahil lamang sa kanyang apelyido. Nagsara siya sa kanyang apartment ng mga linggo, hindi nakikipagkita sa sinuman, hindi sumasagot sa mga tawag. Si Yuri, ang kanyang anak na lalaki, ay nanatili sa mababang profile. Nagtrabaho siya sa Ministeryo ng Panlabas na Kalakalan nang hindi kumikilala, nang hindi gumagawa ng ingay. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama, nagtakda siyang lumayo mula sa pampublikong mata, ngunit hindi siya ganap na nakalayo. Noong dekada 90, lumabas siya sa mga investigasyon tungkol sa korupsyon, ngunit hindi siya naproseso. Nagtapos siya sa Switzerland, walang posisyon, walang kayamanan at walang interes na magpatuloy sa pakikipaglaban para sa isang pamana na hindi na mabisa. Ang asawa si Victoria ay nagtagal sa mga sumunod na taon na parang siya ay pinapalayas ng isang hindi nakikita na bakod. Inalis ng Komite Sentral ang mga benepisyo, ipinagbawal ang pakikipag-usap sa media at naglagay ng surveillance sa kanilang kalsada. Minsan ay pinapayagan siyang bisitahin ang libingan ng kanyang asawa sa Kremlin, ngunit laging may kasama siyang guwardiya. Nagtago siya ng isang kahon sa kanyang bahay na naglalaman ng mga medalyang iginawad kay Leonid, kumbinsido na iyon lamang ang natitira sa kanya. Ang mga pinakapansin-pansing dekorasyon ay tinanggal at ibinalik sa estado. Ang imahe ng kanyang asawa ay nagsimulang maglaho mula sa mga libro, mga manual sa paaralan, mula sa mga pader ng mga opisyal na gusali. Ang kanyang itsura ay unti-unting naging bahagi ng isang hindi komportabling nakaraan na ayaw ng alalahanin ng sinuman. Sa panahon ng libing, ang katawan ay ipinakita na may makapal na make-up, mga bulaklak na maayos na nakalagay at isang pagtatanghal na hindi nagsasabi ng kahit ano. Ang mga pinuno ng partido ay nakapaligid na tahimik, na may mga mukha ng neutralidad at nakatawid na mga kamay. Walang pag-iyak. Walang nakitang emosyon. Si Andropov ang nagsalita gamit ang malamig na talumpati na isinulat ng iba. Binasa na may presisyon ng isang tao na alam na ang layunin ay hindi magbigay galang, kundi tiyakin ang pagpapatuloy. Walang nagsalita tungkol sa pagkabulok, mga buwan ng kalituhan, mga katahimikan, mga kalimutan. Walang binanggit na pagkabulok, inilibing siya tulad ng isang general. Gamit ang mga automatikong paggalang, dahil ang mahalaga ay hindi mabasag ang sistema bago ang oras nito. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nawala na ang ningning ni Brezhnev. Ang simbolo ng katatagan na naging ikonikong imahe ay naging isang caricature. Sa mga programa sa telebisyon, nagsimulang mag-ikot ang mga imitasyon na nagpapakita sa kanya na natutulog, nagbabaluktot ng mga talumpati, inuulit ang mga walang saysay na pangungusap. Ginamit siya ng mga komedyante bilang imahe ng stasis. Ang kanyang pangalan ay nawala mula sa mga kalye, mga paaralan at mga estatwa. Maging ang lungsod na ipinangalan sa kanya ay ibinalik ang orihinal nitong pangalan. Ang kanyang mukha na dating makikita sa mga banknotes at mga poster ay nailipat na sa pinakadulong bahagi ng isang museo na walang etiketa. Wala nang nagsasalita tungkol sa kanya ng malakas, bilang halimbawa ng hindi dapat mangyari muli. Si Galina ay nagtapos ng kanyang mga araw sa mga ospital, mga psychiatric na klinika, at paminsang mga bisita mula sa mga burokrata na higit pa sa pag-aliw, siya ay pinagmamasdan. Namatay siya nang walang balita sa pahayagan, walang mga opisyal na bulaklak, at walang mga pagkilala. Si Yuri ay patuloy na namuhay sa ibang bansa, walang mga interview, walang iskandalo, at walang makikitang nakaraan. Si Victoria, ang balo, ay nabuhay ng mas matagal, nakapaloob sa mga lumang litrato, na may telebisyon na bukas buong araw at hindi tinatanggap sa anumang opisyal na kaganapan. Para sa kasaysayan ng bansa, ang pamilya Brezhnev ay naging isang maliit na tala, isang maikling pagbanggit, isang piraso sa mga manual.
Sa higit sa isang dekada, si Leonid Brezhnev ay naging mukha ng kapangyarihang Sobyet. Palaging nag-aapir siya sa mga pabrika, sa mga minahan, sa mga parada, sa mga agricultural fairs. Mayroong maraming medalya sa kanyang dibdib na mahirap bilangin. Nagbabasa siya ng mga talumpati na kaunti lamang ang nakakaalala, pumipirma ng mga dekreto na isinusulat ng iba at ngumingiti ng mahirap sa bawat kamera. Ngunit sa kanyang huling mga taon, halos wala nang natira. Isang katawan na wasak, isang anak na hindi matatag, isang anak na walang direksyon, at isang asawang hindi pinansin. Nang kinuha siya ng mga doktor mula sa datsa ng umagang iyon, wala nang seremonya, walang protokol, isang tuwid na utos lamang, dalhin siya sa Kremlin. Ganito nila isinara ang siklo. Walang mga salita, walang pamana, walang heredero. Nina Khrushcheva, ang apo na piniling magturo sa halip na magbigay ng mga talumpati. Si Nina ay itinulak ang pinto ng kanyang opisina nang may parehong tiwala na ginagamit niya sa mga taon ng paglalakad sa mga pasilyo ng ang bagong paaralan, isang pribadong universidad sa New York kung saan nagtuturo siya ng internasyonal na politika nang hindi binibigkas ang kanyang boses o naghahanap ng atensyon. Ang mga estudyante ay nirerespeto siya dahil sa kanyang trabaho, sa malinaw na paraan ng pagpapaliwanag ng mga global na tunggalian at sa kanyang pagiging tapat sa mga pinagkukunan. Ang ilan sa kanila ay narinig na ang kanyang apelyido at nagtataka kung may kaugnayan ito sa lider ng Soviet na nabuhay noong nakaraang siglo, ngunit hindi marami ang nagtatangkang itanong ito. Kapag may nagtanong, siya ay sumasagot ng tuwiran, "Oo, apo ako ni Nikita Khrushchev." Ang kanyang lolo ay isa sa pinakamabibigat na pangalan sa Soviet na siglo. Pinangunahan niya ang bansa pagkatapos ni Stalin, itinuligsa ang mga krimen ng rehimen, binuksan ang mga kampo, ibinaba ang tensyon sa kanlurang bansa, at muntik nang magdulot ng isang digmaang nuklear dahil sa isyu ng mga misil sa Cuba. Ang mga pahayagang kanlurang bansa ay inilalarawan siya bilang isang impulsibong tao, may reputasyon ng pagtama ng sapatos sa UN, at sa bahay ay tinatandaan siya bilang isang lolo na malakas magsalita, nagtatanim ng mais, at hindi iniiwasan ang mga diskusyon. Mahilig siyang kumain sa bahay, hindi siya nagtitiwala sa mga opisyal na salo-salo, at may pamilya siya na hindi nabubuhay sa karangyaan. Isa sa kanyang mga anak ay si Yulia, ang ina ni Nina, na palaging nanatili sa gilid ng publiko, malayo sa politika at mga kronika na nagbigay ng kahulugan sa apelyidong Khrushchev bilang simbolo ng paghihiwalay at mga reforma sa parehong panahon. Mula bata, si Nina ay naging interesado sa wika, mga nuansa ng mga wika, at kung paano maaaring hubugin ng naratibo ang imahe ng isang bansa. Nag-aral siya ng komparatibong literatura, natutunan ang ilang wika, at natapos ang kanyang doktorado sa Princeton, nakatira na sa Estados Unidos kung saan siya dumating pagkatapos manirahan ng bahagi ng kanyang kabataan sa Moscow. Sa panahong iyon, hindi nagbubukas ng pinto ang apelyidong iyon. Sa kabaligtaran, hindi siya kumuha ng mga scholarship dahil sa kanyang pinagmulan ni ginamit ang mga kontak. Nag-aral lang siya, nagtrabaho, nag-publish, at nang matapos ang kanyang pag-aaral, nagpasya siyang manatili sa Estados Unidos, magturo at buuin ang kanyang sariling landas malayo sa mga etiketa. Sa kanyang unang mga taon bilang guro, siya ay kumuha ng mas maliit na mga kurso, nagsulat ng mga artikulo tungkol sa panlabas na politika, nagsuri ng mga opisyal na talumpati, at nagsimula siyang magtayo ng isang karera nang hindi nagmamadali ngunit hindi tumitigil. Hindi niya ginamit ang apelyido bilang pang-akit, ni bilang proteksyon. Sa kanyang mga klase nakatutok siya sa mga datos, mga pinagkukunan at mga dokumento. Minsan may nagbanggit ng Cuba o Berlin at siya ay nag-cite ng kanyang lolo bilang direktang sanggunian, ngunit walang nostalhiya, hindi ginagawa itong personal na kwento. Siya ay isang makasaysayang figura, hindi isang pamilyar na mito. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang mag-publish ng mga libro. Ang una ay isang pagsisiyasat kung paano ipinalabas ng mga pahayagang Amerikano ang Russia pagkatapos ng malamig digmaan. Pagkatapos ay sumunod ang mas malawak na mga sanaysay
kung saan tinatalakay niya ang figura ni Putin, mga estratehiya ng propaganda, mga autoritarian na pamumuno ng ika-21 siglo at kung paano ang pamana ng Soviet ay patuloy na humuhubog sa internasyonal na politika. Hindi siya sumusulat mula sa sama ng loob o mula sa aktivismo. Nagsusulat siya gamit ang mga dokumento, interview na beripikado, mga classified na dokumento, mga talumpating may tala at kinukumpara. Iyon ay nakatawag ng pansin sa mga internasyonal na media. Inimbitahan siya sa mga panayam, mga roundtable, mga lecture sa mga universidad sa Europa, Latin America at Asia. Tinatanggap niya ito ng may kagalakan, ngunit palaging ipinapataw ang kanyang mga panuntunan. Walang mga parangal, walang talambuhay ng pamilya, walang paggawa ng kasaysayan na palabas. Sa kanyang apartment sa Manhattan, may mga libro sa lahat ng dako, mga pahayagang nakaayos ayon sa petsa, mga lumang larawan at isang folder na may pribadong korespondensya. May larawan siya ng kanyang lolo na itim-puti, nakangiti na may hawak na mais sa isang biyahe sa bukirin, ngunit hindi ito nakasabit. Inilalagay niya ito kasama ang ibang mga larawan ng pamilya, walang nakikitang frame. Wala ring mga medalyang nakasabit o mga busto, walang mga simbolo ng Kremlin o mga opisyal na alaala. Tanging mga folder, mga tekstong may marka, mga notebooks na may mga tala, at isang tasa na may mapa ng Unyong Soviet na ginagamit niya minsan upang ipaliwanag ang mga hangganan o migrasyon sa klase. Kilalan siya ng kanyang mga estudyante bilang guro, hindi bilang apo ng kahit sino. Nire-respeto siya dahil sa paraan ng pagdismantle ng mga diskurso, dahil sa kanyang kalinawan, dahil sa kanyang tigas na walang kayabangang ipinalalabas. Ipinag-iwasan niya ang mga social media, hindi siya lumalabas sa mga sensational na programa at hindi nagkokomento tungkol sa mga paksang Ruso mula sa provokasyon. Nagsasalita siya kapag kailangan magsalita, nagpapaliwanag, nagdodokumento, nagtuturo ng mga petsa, kinukumpara ang mga pinagkukunan, naniniwala siya sa ebidensya, hindi sa mga etiketa. Sa kanyang libreng oras, naglalakad siya sa parke, nagbabasa sa mga cafe, sumasagot sa mga akademikong email, at nagpapanatili ng isang tahimik na rutina nang hindi kailangang ipaliwanag kung saan siya nanggaling o kung saan siya pupunta. Minsan tumatanggap siya ng mga liham mula sa Russia. Ang iba ay mula sa mga nagnanais maalala ang panahon ni Khrushchev, ang iba naman ay mula sa mga taong nais mas maintindihan ang mga nangyari noong mga tao na iyon. Binabasa niya lahat. Ang iba ay tinutugunan niya. Lalo na ang mga galing sa mga nakatatandang tao na naranasan ang mga pagbabago ng mga panahon iyon at ngayon ay nais ibahagi ang kanilang bahagi. Sabi niya, mahalaga din ang mga kwento ng mga ito. Wala siyang anumang posisyon, hindi siya kabilang sa anumang partido, hindi siya kumakatawan sa kahit sino. Nabubuhay siya bilang isang ordinaryong mamamayan, bilang guro, bilang isang mananaliksik. Hindi siya humingi ng pabor mula sa estado ng Russia. Hindi siya inanyayahan sa mga opisyal na aktibidad at hindi rin niya inaasahan ito. Ngayon, ang kanyang pangalan ay lumalabas sa mga artikulo, sa mga sanaysay, sa mga konferensya, ngunit hindi bilang isang inapo, bilang isang may akda, bilang isang analista, bilang guro na nag-aaral kung paano binubuo ang mga imahe ng mga bansa at kung paano ang nakaraan ay bumabalik sa bawat diskurso ng kasalukuyan. Sa kanyang mesa, kasama ang kanyang computer, may isang notebook na may mga petsa, isang stack ng mga tekstong kailangan pang iwasto, at isang folder na may mga materyales para sa klase. Minsan, habang nagpapaliwanag tungkol sa kasaysayan ng Soviet, may isang estudyante na nagtatanong kung siya ay kailanman nakapunta sa Kremlin. Siya ay ngumiti, tumigil saglit, at sumagot ng oo, matagal na iyon. At nagpatuloy sa klase, parang walang nangyari. Alexander Bordonsky, ang direktor na binura si Stalin sa kanyang buhay. Tuwing umaga, nilalakad ni Alexander ang parehong ruta papunta sa teatro ng hukbong Ruso, balot sa kanyang lumang scarf. May hawak na clipboard sa ilalim ng braso at may seryosong ekspresyon na matagal nang kilala ng kanyang mga kasamahan. Hindi niya kailangang magpakita ng pagkakakilanlan o tumanggap ng espesyal na pagbati.
Siya ang direktor, ang may matalim na tingin at eksaktong ritmo, ang inuulit ang isang eksena ng 10 beses kung kinakailangan ngunit hindi kailanman sumisigaw. Sa teatro, alam ng lahat na ang kanyang tunay na apelyido ay wala sa anumang talaan. Nilagdaan niya ang kanyang unang mga papel bilang Alexander Berdonsky gamit ang apelyido ng kanyang ina at mula noon, ni minsan ay hindi na muling binanggit ng malakas na siya ay ipinanganak bilang Alexander Vasilievich Stalin, anak ng general na si Vasily Stalin at tuwirang apo ng lider na namuno ng mahigpit sa halos kalahating siglo ng Unyong Sobyet. Sa Moscow, sa hanay ng mga kasamahan, walang nagsasalita tungkol dito. Kilala siya bilang si Sasha, ang tumatangging magbigay ng panayam, ang hindi dumadalo sa mga parangal, ang nagwawasto ng mga eksena sa pamamagitan ng mga sulat kamay na tala. Maliwanag na maaga pa lamang ay nagpasya na siyang ilibing ang apelyidong para sa iba ay tila isang kalasag. Ang para sa marami ay isang pamana, para sa kanya ay isang pasan. At iniwan niya iyon na parang nagputol ng isang delikadong kable ng walang paalam. Ang kanyang pagkabata ay isang kaguluhang tinakpan ng katahimikan. Lumaki siya sa isang bahay kung saan salit-salit ang sigaw, pagkawala at pang-iinsulto ng kanyang ama. Matapos ang kamatayan ni Iosif Stalin, si Vasily ay pinatalsik, inakusahan, binura sa pampublikong eksena, at kasama niya ay isinama ang kanyang anak sa isang buhay ng paglipat-lipat, ng mga bahay na hindi tinatagalang tirahan ng lampas sa ilang buwan, ng mga tagapagturong dumarating at umaalis, at ng isang madrastang binubugbog si Alexander kapag walang nakakakita. Wala ang kanyang inang biological, hindi na muling nagpakita. Ang kaunting naaalala niya rito ay mga hiwa-hiwalay na imahe at wala ni isang buong pag-uusap. Sa edad na 7 taon, inalis siya sa bahay na iyon ng walang babala o pamamaalam at ipinadala sa isang pamilyang hindi alam kung sila ba ay parusa o proteksyon. Walang ipinaliwanag sa kanya. Ang naintindihan niya lamang ay ang apelyido niya ay hindi dapat banggitin. Sa paaralan, habang ang ibang bata ay bumibigkas ng makabayang mga tula, siya ay natutong basahin ang mga galaw ng matatanda na nagsasabi ng higit pa sa mga salita, natutong alamin kung kailan delikado ang isang pahayag at manahimik kapag ang usapan ay umikot sa kanyang angkan. Ang apelyidong Stalin ay hindi na lang salita, isa na itong alarma. Ang teatro ang nagsilbing kanlungan, hindi ito nangangailangan ng lahi. Tanging disiplina, tiyaga at pandinig. Si Alexander ay nahubog sa pamamagitan ng panggagaya sa mga mahusay, pagsusulat ng bawat liko ng eksena, bawat epektibong paghinto, bawat kilos na bumabago sa tono ng isang dula nang hindi ito winawasak. Hindi siya kailanman nag-iimprovisa, inuulit niya, nagsasanay, pinapakinis. Nahuhumaling siya sa pagpapatulo ng bawat bahagi, hindi dahil sa formang perpeksyunismo kundi dahil hindi niya matanggap ang anumang tunog na pilit. Nang nagsimula siyang opisyal na magdirek, pinili niya ang mga komplikadong teksto, mga kwentong puno ng sirang tauhan, mga dulang walang bayani o biktima. Mahilig siya sa mahabang katahimikan, maliliit na galaw, sugat na hindi binabanggit pero halatang halata. May ilan na nagsabing masyadong mabigat ang kanyang mga dula. Ang iba naman, walang puwang sa pagkakamali. Hindi siya nakikipagtalo, tanging nagwawasto. Ang nag-iisang pagbubukod sa kanyang pagiging sarado ay ang relasyon niya kay Svetlana Alliluyeva, ang kanyang tiyahin, ang anak ng diktador, na tumakas din sa apelyido. Magkasabay silang naglalakad sa mga tahimik na kalsada, nag-uusap tungkol sa mga aklat sa pagkabata, sa kung paano binabago ng alaala ang lahat. Hindi nila kailanman binanggit si Iosif. Hindi na kailangan. Sa katahimikang iyon ay naroon na ang lahat ng ayaw nilang ipaliwanag. Sa teatro, alam ng kanyang mga katulong na kung may eksenang hindi gumagana, si Alexander ay uupo sa katahimikan, mananatiling hindi gumagalaw ng ilang sandali, at pagkatapos ay hihilingin ang pag-uulit nang hindi binabago ang tono ng boses. Minsan ay iniiwan niya ang eksaktong tala, paliwanagin ng 2 puntos ang ilaw, hintong sandali bago ang buntong hininga, ilagay ang upuan ng 3 hakbang pakaliwa,
Hindi niya kailaman sinasabing mali ang isang bagay. Inaayos niya lang ito. Hindi rin siya pumapayag sa mga parangal o seremonyang nakapangalan sa kanya. Kapag may nagtangkang iugnay siya sa kanyang lolo, ang kanyang sagot ay tuyo, maikli, tiyak. Minsan, tinanong siya ng isang mamamahayag kung may ipinagmamalaki ba siya sa kanyang pinagmulan. Ibinaba ni Alexander ang kanyang tingin, sinabing wala iyong kinalaman sa kanya at umalis nang hindi nagsabi pa ng iba. Namuhay siyang mag-isa, walang katulong, walang tsuper, walang medalya sa pader. Mayroon siyang mga aklat, mga manuskrito na may marka, mga recording ng ensayo at isang tape recorder kung saan inuulit niya ang mga dialogo na parang muling pagkatuto ng paghinga. Kapag sa usapan ay nabanggit si Stalin, wala siyang sinasabi. Hinahayaan niyang mamatay ang usapan ng kusa, hindi dahil sa galit, kundi para sa sariling proteksyon. Natutunan niyang mabuhay ng hindi nagpapakita. Namatay siya noong 2017 sa edad na 75. Lumabas sa ilang pahayagang pangteatro ang balita, may ilang kasamahang sumulat ng maiikling nota at may ilang teatro na muling pinanood ang kanyang mga recording. Walang talumpati, walang opisyal na korona ng bulaklak, walang pampublikong seremonya. Inilibing siyang tahimik, kasama ng mga taong nakasama niya sa entablado, sa mga ensayo at sa mga kapehan na walang balita. Sa kanyang lapida ay walang salitang Stalin. Tanging ang piniling pangalan, Alexander Burdonsky, direktor ng teatro. Wala nang iba. Ang iniwan niya ay wala sa mga aklat ng kasaysayan o mga pampamilyang tala. Nasa mga pagtatanghal na hanggang ngayon ay naaalala sa mga pasilyo ng teatro, sa mga anotasyong iningatan ng kanyang mga katulong na tila mga mapa, sa mga recording ng ensayo kung saan nababasag ang mga tinig sa mismong sandaling gusto niya. Hindi niya hinangad na bigyang dangal ang sino man. Hindi rin siya nagbalak na burahin ang nakaraan. Pinili lang niyang mabuhay nang hindi siya pinapasa ng kanyang apelyido at nagtagumpay siya. Irina Gorbachova, ang doktorang nag-alaga sa kanyang ama hanggang sa huli. Lumabas si Irina mula sa ospital nang hindi nagsasalita, hawak ang mga papel at nakatingin sa lupa. Katatapos lamang ng isa pang pagsusuri para kay Raisa, ang kanyang ina, at bagaman hindi ito ang pinakamasama, pinag-uusapan na ang patuloy na paggamot at mahahabang siklo. Taong 1,900 at 78 noon, at sa loob ng ilang buwan, umiikot ang lahat sa mga medikal na ulat na dumarating linggo-linggo mula sa Alemanya. Patuloy si Mikhail Gorbachev sa kanyang mga biyahe, panayam at mga kumperensya. Ngunit si Irina ang namamahala sa lahat ng iba pa mula sa mga paglilipat hanggang sa mga schedule. Walang humiling sa kanya nito. Ginagawa niya ito dahil alam niya kung paano gumagana ang lahat sa loob, dahil kilala niya ang mga ospital at alam kung aling mga pinto ang dapat katukin nang hindi natitigilan sa burokrasya. Nagtapos siya ng medisina, nagpakadalubhasa sa endocrinology, at ilang taon nang nagtatrabaho sa mga klinika, universidad at mga duty. Hindi siya kailanman naghahangad ng kasikatan. Hindi siya nagbibigay ng mga panayam. Hindi dumadalo sa mga opisyal na okasyon at hindi nagsasalita sa media. Habang maraming anak na babae ng mga pinuno ang kumukuha ng mga posisyon sa gobyerno, mas pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang routine ng mga duty at klase. Nagpakasal siya ng bata pa, may 2 anak na babae, sina Ksenia at Anastasia, at namumuhay ng tahimik, organisado at walang mga kaguluhan. Minsan, tinatawagan siya ng kanyang ama upang suriin ang mga ulat, isalin ang ilang teksto o tumulong sa schedule. Ginagawa niya ito ng walang kamera, walang larawan at walang protocol. At bumabalik siya sa kanyang routine na parang walang nangyari. Pagkatapos ng pagbagsak ng Unyong Sobyet, isa si Irina sa iilang nanatiling malapit. Hindi bilang isang pampulitikang figura, kundi bilang bahagi ng kanyang agarang bilog. Nag-uusap sila ng may tiwala. Minsan, nire-review nila ang mga desisyon noong nakaraan nang walang paninisi. Ipinaliwanag niya kung ano ang nasa likod ng ilang mga reforma. Siya ay nakikinig, nagtatanong, nagtutuwid ng mga pangalan, nagmamarka ng mga headline sa mga dyaryo, at nagpuputol ng mga artikulo. Pinamamahalaan din niya ang mga tawag, inaayos ang mga pagbisita at sumasagot sa mga sulat na walang tigil na dumarating.
Nang madiagnose si Raisa ng leukemia, si Irina ang nag-asikaso ng lahat. Dinala niya ang kanyang ina sa mga espesyal na klinika, humingi ng opinyon mula sa iba't ibang mga koponan, inayos ang mga gamot at nirepaso ang bawat protokol. Natutulog siya sa isang natutupiang kama sa loob ng ospital, ginugugol ang mga gabi sa pagbabasa ng mga pag-aaral at pagtatala ng mga detalye na maaaring magamit sa hinaharap. Pagod na pagod si Gorbachev. Lumabas lamang siya kung kinakailangan at kakaunti ang sinasabi. Si Irina ang sumasalo sa praktikal, emosyonal at lohistikal na aspeto. Nang pumanaw si Raisa, si Irina ang nag-organisa ng lahat. Ang paglilipat, ang mga damit, ang mga dokumento at ang mga bulaklak. Walang dramatismo, walang talumpati. Parang ginawa na niya ito ng 1,000 beses. Sa paglipas ng panahon, naging bagong routine niya ang Gorbachev Foundation. Wala siyang magarbong titulo. Siya ang vice-presidente, ngunit sa katotohanan, siya ang nagbubukas ng opisina, nagre-review ng mga email, nag-aayos ng mga dokumento, nagwawasto ng mga teksto, at nagko-coordinate ng mga pulong. Hindi siya nasa spotlight, ngunit nasa likod siya ng bawat kaganapan, bawat kumperensya at bawat kontak sa ibang bansa. Sa isang paglalakbay sa Italia, inayos niya ang buong schedule ng may katumpakan na hanggang ngayon ay naaalala pa ng mga organizer. Habang ang kanyang ama ay tumatanggap ng mga parangal at nagbibigay ng mga talumpati, sinisiguro ni Irina na ang lahat ay maayos na isinasagawa. Sa kanyang bahay, walang mga medalya, busto o opisyal na retrato na nakasabit. Mayroon siyang mga larawan ng pamilya, isang kwaderno na may mga tala ni Raisa at isang kopya ng Ang Tala-arawan ni Anne Frank na puno ng mga marka. Si Ksenia, ang kanyang panganay, ay nagtatrabaho sa larangan ng kultura. Si Anastasia, ang bunso, ay isang arkitekto. Wala sa kanila ang gumagamit ng apelyido bilang pasaporte. Mula pa noong bata pa sila, ipinaunawa ni Irina na ang apelyido ay maaaring maging pabigat, ngunit hindi ito ginagamit upang buksan ang mga pinto nang walang mga kahihinatnan. Noong 2011, sa paggunita ng ika-80 kaarawan ng kanyang ama, unang nagsalita si Irina sa publiko. Wala siyang dalang papel. Nagpasalamat siya sa mga naroroon. Inalala na ang pangalang Gorbachev ay nagdudulot ng parehong respeto at pagkailang at hiniling na ang kasaysayan ng ika-20 siglo ay basahin ng walang palakpakan o pagkondena. Walang mahabang ovation, hindi niya ito inaasahan. Sa mga sumunod na taon, nagpatuloy siya gaya ng dati. Minsan, inaanyayahan siya sa mga kaganapan tungkol sa kalusugan o mga karapatang sibil. Kung tatanggapin niya, ito ay upang pag-usapan ang kanyang alam, pamamahala, pangangalaga at pag-archive. Hindi tungkol sa politika. Hindi siya kailanman naghahangad ng posisyon. Hindi siya tumanggap ng mga alok mula sa mga partido. Hindi niya kailanman nais na manguna sa anumang bagay. Pumupunta siya, nagsasalita at bumabalik. Nang magsimulang humina si Gorbachev, inulit ni Irina ang kanyang ginawa para sa kanyang ina. Inihahanda niya ang mga medikal na ulat, inaayos ang mga pagbisita at nakikipag-usap sa mga doktor na Ruso at dayuhan. Sa mga huling buwan, palagi siyang nasa malapit. Kakaunti ang kanyang sinasabi, sumasagot lamang siya kapag siya ay tinatanong. Patuloy siyang nagsusulat ng mga tala sa parehong kwaderno. Nang siya ay pumanaw, si Irina ang lumagda sa mga papel, nag-organisa ng pamamaalam at tumanggap sa mga bisita. Ngayon, patuloy siyang naninirahan sa Moscow. Inaayos niya ang mga gawain ng foundation, sumasagot sa mga katanungan ng mga historiador, nire-review ang mga manuskrito, at pinananatili ang mga archive. Hindi siya lumalabas sa telebisyon, hindi nakikilahok sa mga debate, at hindi nagbibigay ng mga pahayag tungkol sa pamahalaan o sa kasalukuyang mga pangyayari. Pinananatili niya ang opisina gaya ng dati, na may mga libro sa parehong ayos at mga dokumentong nakaayos. Sa isa sa mga drawer, may isang liham na isinulat mismo ni Gorbachev para sa kanya. Binasa ito ni Irina minsan. Hindi niya ito ipinakita at hindi niya balak gawin ito. Tatiana Yumasheva, ang estrategang sumulat ng huling pangungusap ng panahong Sobyet.
Pumapasok si Tatiana sa Kremlin nang hindi nagpapakita ng anumang ID, tinatahak ang mga pasilyo na tila bahagi lamang ng hardin ng kanilang bahay at hindi na kailangang bumati sa kahit sino, alam na ng lahat kung sino siya. Hindi na kailangang ipakilala o ipahayag ang kanyang pagdating. Bitbit niya ang isang maliit na bag, isang kwaderno na puno ng anotasyon at ang teleponong palaging tumutunog kapag may kailangan ang kanyang ama. Mula kalagitnaan ng dekada 90, wala siyang opisyal na posisyon ni sariling opisina, pero nasa lahat siya ng lugar. Sa mga pagpupulong, sa mga desisyon, sa pagwawasto ng mga talumpating binabasa ng kanyang ama sa publiko na tila galing sa kanya. Hindi siya kasama sa formal na istruktura ng pamahalaan, hindi nakalista sa mga organigrama, hindi nagbibigay ng pahayag sa media, pero kinokonsulta siya ng mga ministro at tagapayo na parabang siya ang punong tagapamahala. Noong kampanya noong 1976, habang bagsak ang mga survey at tila mas malapit na sa pagbibitiw kaysa panalo si Pangulong Yeltsin, si Tatiana ang humawak ng buong estratehiya. Tinipon niya ang mga tagapayo, nagdala ng mga tagapag-ayos ng imahe, inayos ang mga bagong talumpati at binuo ang plano upang iharap si Yeltsin bilang tanging sagka sa pagbabalik ng komunismo. Lahat ay dumaraan sa kanya. Wala siyang pinipirmahang dokumento, pero lahat ng mahalaga ay dumaraan sa kanyang pagsusuri. Pagkatapos ng eleksyon, hindi na nanatiling tahimik ang kanyang papel. Hindi siya humiling ng formal na tungkulin ni pagkilala. Patuloy lamang siyang nagtrabaho. Nakikipag-ugnayan sa mga ministro, nakikipag-usap sa mga negosyante, nakikipagpulong sa mga tagapamahala ng media, at siya ang nagtatakda ng schedule, ng mga mensahe at ng mga tagapakinig. Ang ugnayan niya kay Boris Berezovsky ang naging susi sa pagkontrol ng mga kanal sa telebisyon, at ang tiwala niya kay Anatoly Chubais ang nagbigay daan upang maitalaga ang mga bagong opisyal sa gobyerno nang hindi nagkakaroon ng hidwaan. Inaayos niya ang mga dokumento, minamarkahan ang mga talata, binubura ang mga linya, kinokorek ang mga petsa, lahat mula sa kanyang telepono. Hindi siya naguutos, pero walang nangangahas na balewalain ang kanyang mungkahi. Nang magsimulang bumagsak ang kalusugan ni Yeltsin sa gitna ng krisis pinansyal noong 1978, si Tatiana ang umako sa lahat. Alam niya ang lahat ng datos medikal, presyo ng dugo, mga gamot, kontraindikasyon, kritikal na araw. Inaayos niya ang schedule upang huwag tumapat sa mga araw na hindi kayang tumayo ni Yeltsin. Sa pinakamahirap na linggo, natutulog siya sa Kremlin, sa isang silid na pansamantalang ginawa malapit sa tanggapan ng Pangulo para lamang masiguro na walang impormasyon ang makalabas. Sa gitna ng lahat ng iyon, nagpakasal siya kay Valentin Yumashev, isang mamamahayag na kabisado rin ang mga pasilyo ng kapangyarihan. Naging speechwriter, pagkatapos ay hepe ng gabinete at kalaunan ay tulay ng palasyo sa media. Magkasama silang dalawa sa lahat ng desisyong mahalaga, lalo na sa mga panahong hindi na makakilos si Yeltsin. Tinatawag sila ng mga ministro bilang ang pamilya, hindi sa sarkastikong paraan, kundi dahil sila talaga ang sentro. Sila ang nakikipag-ayos sa mga oligarko, sumusulat ng tugon, nag-aanalisa ng galaw ng gobyerno at nakikipagkompromiso sa mga posisyon. Noong 1979, nang papalapit na ang pagtatapos ng termino at malinaw nang hindi na kayang tapusin ni Yeltsin ang panunungkulan, direktang nakilahok si Tatiana sa pagpili ng kapalit. Ilang pangalan ang tinanggihan hanggang makarating sa isang hindi pa kilala noon, si Vladimir Putin. May karanasan galing sa seguridad, may pagdaan sa St. Petersburg at hindi kinakatakutan ng mga konserbatibo. Sa tingin ni Tatiana, siya ang pinakamadaling makontrol. Nakiisa siya sa paghahanda ng pahayag, binasa ang mga draft, inayos ang mga linya. Bawat salitang binigkas ni Yeltsin ay dumaan muna sa kanyang kwaderno. Noong 31 Disyembre, 1979, humarap si Yeltsin sa kamera, bitbit ang pinakamahalagang mensahe ng kanyang buhay. Ang mensaheng magtatapos ng kanyang panunungkulan ay matagal nang nakasulat. Si Tatiana ang huling nagwasto nito, mismong gabing iyon. Bago ang pag-record, inayos niya ang suot ng ama, tinuro ang mahahalagang bahagi, at sinabing basahin ito ng dahan-dahan. Pagkalabas ng silid, nanood siya sa monitor
At matapos ang lahat, pinapatay niya ang aparato at iniutos na ipadala kaagad ang video sa pambansang estasyon. Doon nagtapos ang pagkapangulo. Pagkatapos ng pagbibitiw, nanirahan sila sa labas ng Moscow. Tahimik ang bahay, walang madalas na bisita. Sa simula, tinatawagan pa sila ni Putin, inaanyayahan sa mga formal na okasyon, nananatiling magalang. Pero unti-unti, lumayo ang ugnayan. Tumigil na si Tatiana sa pagdalo sa mga pulong, hindi na tumanggap ng tungkulin o posisyon at inialay ang sarili sa kanyang anak, sa arkibo ng kanyang ama at sa pagbabasa. Ang kanyang asawa ay unti-unting lumayo rin sa pamahalaan hanggang sa tuluyang putulin ang lahat ng opisyal na ugnayan noong 2022. Sa mga sumunod na taon, sumulat siya ng ilang artikulo, tumugon sa piling mga panayam at sumali sa mga forum hinggil sa pampulitikang alaala. Ipinagtatanggol niya ang kanilang mga ginawa, ipinaliwanag ang mga desisyon, tinatanggap na may mga pagkakamali pero hindi siya nagsisisi. Sinasabi niyang hindi niya hinangad ang papel na iyon, pero siya lang daw ang maaaring gumanap nito. Kapag tinatanong siya tungkol sa mga oligarko, mga privatisasyon at mga digmaan sa loob ng gobyerno, hindi siya umiiwas. Hindi niya sila dinadahilan. Ipinaliliwanag lamang niya ang konteksto. Sa ngayon, naninirahan pa rin siya sa Moscow. Hindi lumalabas sa telebisyon, hindi bahagi ng gobyerno, at hindi nagbibigay ng opinyon sa kasalukuyang mga kaganapan. Pinapanatili niyang buhay ang Yeltsin Foundation, nagsasaayos ng mga talakayan ukol sa transisyon, inaalagaan ang personal na arkibo ng kanyang ama, at nakikipag-ugnayan sa ilang dating politiko mula Europa. Sa kanyang mesa, naroon ang mga sulat kamay ni Yeltsin, ilang retrato at isang asul na folder na naglalaman ng orihinal na draft ng talumpati ng pagbibitiw, yung isinulat nila ng kanyang ama isang gabi ng taglamig. Nandoon pa rin ito, nakatiklop, walang petsa, at walang sinumang iba ang nakabasa nito. Krese Evans, ang apo ni Stalin. Pumasok si Krese sa tindahan na may nakasabit na backpack sa balikat, mabilis na binati ang may-ari at dumiretso sa likuran kung saan naroon ang mga kahong hindi pa nabubuksan. Isa lamang itong karaniwang trabaho, walang kapansin-pansin, ngunit nakatutulong upang mabayaran ang kanyang mga kurso at magkaroon ng isang regular na gawain. Sa tindahan ng mga handicraft sa kanlurang bahagi ng Estados Unidos, ang apo ni Stalin ay dumaraan bilang isang hindi kilalang tao. Walang tumitingin sa kanya ng 2 beses. Hindi ang mga customer, hindi ang mga supplier, ni ang mga usisero na. Ilang taon na ang nakalilipas, ay naghahanap pa rin ng mga bakas tungkol sa kanyang ina. Siya ay madalang magsalita, ginagamit ang kanyang kasalukuyang pangalan at hindi nagbibigay ng paliwanag. Krese Evans, ganoon ang nakatala. Ipinanganak siya noong 1971 sa California, anak ni Svetlana Alliluyeva at ng arkitektong si Wesley Peters. Mula pa noon ay gumamit siya ng ibang mga apelyido. Ang kanyang pagkabata ay isang halo ng Soviet at Amerikano, walang matatag na ugat. Ang kanyang ina ay tumakas mula sa pinakasaradong rehimen sa mundo, at ang kanyang ama ay kabilang sa pamilya ng politika ni Frank Lloyd Wright. Sa gitna ng lahat ng ito, lumaki si Krese na may karakter na mahirap ilarawan, isang tinig na matagal bago tumatag at isang buhay na muling binubuo tuwing maramdaman ng kanyang ina na kailangang magsimula muli. Sa mga unang taon, sila ay nanirahan sa iba't ibang lungsod, may kaunting yaman at magulong schedule. Pumasok siya sa mga paaralang Katoliko kahit hindi siya nabinyagan. Maaga pa lamang ay naramdaman na niya ang distansya mula sa iba. Makikita ito sa mga tingin, sa mga kilos, sa mga guro na inilalabas siya sa silid-aralan tuwing may seremonya. Sa paaralang Stewart sa New Jersey, ito ay naging mas kapansin-pansin. Kasama ng isang batang Polish at isa pang Hudyo, bumuo sila ng isang hiwalay na grupo. Pinagbabawalan silang makilahok, pinapatawan ng ibang mga patakaran at paulit-ulit na pinapaalalahanan na hindi sila ganap na kabilang. Nang tanungin ni Krese kung maaari siyang magpalit ng relihiyon sa Katolisismo, sinagot siya ng kanyang ina na siya ay nabinyagan na sa Russian Orthodox Church at hindi na kailangang ulitin ito. Hindi naglaon,
Inihayag ni Krese na nais niyang itigil ang paggamit ng pangalang Olga. At mula sa araw na iyon, wala nang gumamit ng pangalang iyon sa kanya. Hindi naging madali ang pagsasama nila ng kanyang ina. Iniwan ni Svetlana ang isang buong bansa, ngunit nanatili siyang mahigpit, obsesibo at hindi gaanong flexible. Hindi siya sumisigaw, ngunit ipinapataw ang kanyang kagustuhan na may katatagan na pumupuno sa bahay. Si Krese, sa kabilang banda, ay impulsive, sensitibo, mas malaya. Minsan, sa edad na 10, nag-iwan siya ng tala sa kusina at naglakad papunta sa istasyon ng bus. Sinulatan niya ang kanyang ina na hintayin siya roon na kailangan niyang umalis. Lumabas si Svetlana upang hanapin siya na nakabata di kasa, magulo ang buhok at walang sapatos. Isang kapitbahay ang nakakita sa kanya na bumibili ng kwaderno at ibinalik siya sa bahay. Bumalik siya na may dalang bulaklak at humingi ng tawad. Hindi na siya muling tumakas, ngunit nagsara siya sa kanyang sarili. Madalang siyang magsalita. Lumubog siya sa kanyang mga iniisip at tumigil sa pagbabahagi ng kanyang nararamdaman. Natapos niya ang high school na walang interes sa mga kilalang universidad. Tinanggihan niya ang Princeton, isinantabi ang lahat ng itinuturing na mahalaga ng kanyang ina. Nag-enroll siya sa mga hiwa-hiwalay na kurso, disenyo, accounting, pamamahala ng negosyo. Walang mahaba, walang kapansin-pansin, hinahanap niya ang kalayaan, ngunit walang eksposisyon. Nanirahan sila ng ilang panahon sa Spring Green, Wisconsin, malapit sa Taliesin. Isang bahay na napapalibutan ng mga puno, tahimik, perpekto para kay Svetlana. Para kay Krese, isa lamang itong panibagong yugto. Nagtrabaho siya sa mga tindahan, sa mga supermarket, sa mga community center. Mga simpleng trabaho, may malinaw na schedule, walang kakaibang tawag ni mga tanong tungkol sa nakaraan. Pagkatapos ay lumipat-lipat siya ng lungsod, dumaan siya sa New York, sa mga bayan sa Midwest, sa mga lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Minsan ginagamit niya ang apelyidong Peters, minsan Evans. Laging tinitiyak na walang mag-uugnay sa kanya kay Alliluyeva o kay Stalin. Sa isang pag-uusap sa isang kaibigan, ikinuwento niya na noong kanyang kabataan ay hindi niya alam kung sino ang kanyang lolo. Narinig na niya ang pangalan, nakita na sa mga libro o sa balita, ngunit hindi niya ito iniuugnay sa kanyang personal na kasaysayan. Bihirang banggitin ng kanyang ina ang nakaraan at kapag ginagawa ito, gumagamit lamang ng maiikling parirala, walang emosyon. Ang huling yugto ng kanilang pagsasama ang pinakamasalimuot. Dumami ang mga problemang pangkalusugan ni Svetlana, naging mas balisa, mas hindi inaasahan. Sinikap ni Krese na mapanatili ang isang matatag na rutina. Mayroon siyang kasintahan, isang tahimik na trabaho, organisadong schedule. Tumutulong siya sa kinakailangan, ngunit mas pinipiling manatiling malayo. Nang mamatay ang kanyang ina noong 2001, inayos niya ang mga kinakailangan. Tinanggap ang abo, umuwi at itinago ang urn na walang tala, walang frame, walang label. Ang alaala ay nanatiling nakatago, hindi nakikita. Ngayon ay patuloy siyang naninirahan sa Estados Unidos. Mayroon siyang teknikal na pag-aaral sa pamamahala, nagpapatakbo ng maliliit na negosyo, iniiwasan ng politika at hindi lumalabas sa mga pampublikong forum. Walang nakagawa ng dokumentaryo tungkol sa kanya ni walang lumalaganap na memoir na may kanyang lagda. Kaunti lamang ang mga larawan sa internet. Ang mga nakakita sa kanya ay inilalarawan siyang may seryosong tingin, mahinahong kilos at isang katahimikan na nagpapahupa ng anumang kuryosidad. Kapag may nagbanggit ng apelyidong Stalin sa isang pag-uusap, binabago niya ang paksa ng walang pagmamadali. Habang ang ibang mga tagapagmana ng mga makasaysayang personalidad ay pinili ang pagiging kilala, mga posisyon o mga plataporma, si Krese ay kumilos sa kabaligtarang direksyon. Nagpalit ng pangalan, ng lungsod, ng propesyon. Nawala siya ng walang alitan. Sa mga opisyal na dokumento ay hindi na siya lumilitaw bilang anak ni Svetlana. Sa mga paghahanap ay may ilang bakas na lamang. Ang kanyang kasaysayan ay nanatili sa pagitan ng mga paglipat, karaniwang mga trabaho at isang personal na desisyong dala mula pagkabata. Mamuhay ng walang sino man ang makakasubaybay sa kanya.
Walang manual para sa pagiging isinilang na may apelyidong pasan ang bigat ng kasaysayan ni may madali ang paraan upang lumaki ng may kamalayang hindi kailanman magiging kasing halaga ng iyong mga gawa ang pinanggalingan mo, sapagkat kapag isinilang ka sa isang pamilyang nasangkot sa pinakamabibigat na antas ng kapangyarihan, walang saysay kung magpasya kang umalis, manahimik, magtrabaho ng tahimik o mamuhay lamang na parang karaniwang tao, dahil palaging may isang taong titingin sa iyo ng may pagdududa, magtatanong ng isang bagay na hindi komportable o magpapaalala ng mga bagay na hindi mo naranasan, at kahit marami ang nagtangkang ipagpatuloy ang kanilang landas ng walang iskandalo o talumpati, ang totoo, ang nakaraang iyon ay hindi nabubura, hindi na itatago at hindi rin basta iniiwan. Nananatili itong tila isang hindi nakikitang marka na kasama mo sa bawat desisyon, sa bawat pagtawid, sa bawat bagay na ginagawa mo o pinipili mong huwag gawin. At dahil diyan, sa huli, ang pinakakapansin-pansin ay hindi kung ano ang ginawa nila sa kapangyarihang hindi naman nila hiniling, kundi kung paanong nagawa nilang mabuhay dala-dala ang lahat ng iniwan sa kanila nang wala man lang pagkakataong pumili.